Hello again, ganda kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Mariing pinabulanan ng Regal Entertainment Inc. ang mga isyong ipinupukol nga po kay Miss Ivana Alawi at sa produksyon ng Shake, Rattle and Roll Evil Origin. Kumakalat nga po sa Reddit na frustrated daw po ang ibang cast at mga crew ng pelikula dahil nga po sa delay na shooting nila na di umano'y si Ivana daw po ang dahilan. Nakasaad nga po sa post, apparently Ivana doing Shake, Rattle and Roll for this year, MMFF, but what's going around is the production has been amiss lately. Staff, co-actors, even the director are getting frustrated kasi she always the reason for the delays. They've been shooting for a month already pero hindi pa rin daw tapos. Pansin daw ng mga tao sa set na tanging si Miss Ivana lamang po ang hindi nangangamba sa nangyayaring delay. Iyon ay dahil ang producer ng pelikula ay ang alleged billionaire boyfriend nga po ng actress, influencer. Wala raw nangahas na pagsabihan siya. Dagdag pa sa lumalabas na issue nga po, what's make it worse according to people on set is that doesn't seem she's worried at all, like she knows she won't get in trouble. Rumor has hit the producer of the movie is actually her alleged billionaire boyfriend, which might explain why no one calling her out directly. Pagkatapos nga po na nag-post, if this is true, that while imagine being part of the MFFF lineup and still not wrapping up production this close to December. Ayun nga po sa inilabas na official statement ng Regal Entertainment, walang katotohanan ang mga intrigan ito. Saad nga po ng kanilang pahayag, Regal Entertainment Inc. clarified that recent online posts about the production of Shake, Rattle and Roll Evil Origin and false claim involving Miss Ivana Alawi are entirely untrue. The film production proceeded smoothly and wrapped on schedule, with Miss Ivana demonstrating utmost professionalism and dedication throughout. Nilinaw din po ng Regal na fully funded ang pelikula ng kanilang kumpanya. Taliwas nga po sa pinapakalat na dumoy ang billionaire boyfriend nga po ng actress ang numuhonan dito. Shake, Rattle and Roll Evil Origin is 100% Regal Entertainment Inc. project, developed, produced, and financed sold by the company. We urge the public to avoid engaging with unverified information and to rely on the Regal Entertainment's official page to accurate the updates. Ginagampanan nga po ni Miss Ivana sa SRR Evil Origin ang papel ni Edris kung saan ang kanyang magulang ay konektado sa isang masquerade ball massacre. Nais niya imbestigan ang pangyayari para matulungan ang mga nakaligtas. Samantala, dumako naman po tayo sa iba natin showbiz update. Mr. Aleja Canlas, apektado nga po sapagkat matay ni Miss Eman Atienza. May epekto nga po kay Mr. Aleja Canlas at sa kanyang ama ang mga balita tungkol nga po sa pagpanaw ni Miss Eman Atienza, ang anak nga po ng TV host na si Mr. Kim Atienza. Pumanaw nga po si Miss Eman sa edad na 19 noong nga po October 22, 2025. Ayon nga po kay Mr. Aleja na numbalik daw ang trahedyo nangyari sa pamilya nila 2 taon na nga po ang nakaraan. Ang pagkawala nga po ng kapatid niya na si Mr. J.M. Canlas na nagkaroon din po ng problema sa mental health. Bumalik yung memories, sabi nga ni Mr. Aleja na makausap nga po siya at na-interview sa isang media conference ng Salvage Land noong nga po Martes, October 28, 2025. Yung father ko nagkaroon na relapse, anxiety and depression also. Panahon na raw upang pag-usapan ang seryosong usapin tungkol nga po sa mental health. Paliwanag nga po ni Mr. Aleja, yun talaga parang wake-up call siya sa atin. Every time na may mga balitang lalabas na ganito. Ang sana hindi na tayo mawala na mabuhay, lalo na sa mga kabataan dahil nga po sa problema ito. Sana seryosohin natin to, simulan natin yung diskusyon. Huwag tayo matakot sa pag-usapan ng mental health dahil necessary ito at buhay ang nakasalalay po dito. Tinanong nga po siya kung maepekto sa mental health niya ang mga karakter na kanyang ginagampanan sa pelikula at drama series. Sagot naman po ni Mr. Aleja, nakaka-epekto din po siya. But I guess with the proper training and experience, masasanay ka na lang din po to learn how to detach and attach to the character that you play. Pero at this point, kinakaya ko na rin pong mag-detach easily. But I've been talking to a lot of actors, especially the young ones, who have difficulty detaching from their characters, separating what's real and what's not. Pero may experience din naman sila yun eventually kapag paulit-ulit. Masasanay na lang din po yung mga aktor na trabaho lang ito at hindi dapat nakasalalay yung buhay natin sa mga ginagawa natin.
Malaking tulong daw para kay Mr. Eleha ang pagiging abala sa mga proyekto at sa non-profit foundation na tinatatag nila ng kanyang mga magulang para malibang siya at matakasan ang kalungkutan dulot nga po ng pagkamatay ng kapatid nito. I like being busy, sabi nga po ng aktor na nakangiti. Skip me not really distracted but when I'm busy, I think less of the grief or whatever anxieties I have. And when I'm on set or just doing what I love to do, yun ang nag-equate sa happiness. Papapatuloy pa nga po niya, it's been 2 years since my brother passed away. It's really hard to process. Of course, grief is not linear. It comes and goes. Minsan you're okay and then the next hour may nakikita ka or may maaalala ka. Mas biglang bumababa yung emotion and energy. But I try to use it for the better. Use it as inspiration to do better sa mga project at pumili ng mga bagay rin na matutuwa ko. My family and I established a non-profit organization called Kulit, the GM Canas organization. My brother passed away 2 years ago because of mental health problem at syempre, ever since that happened, we've been trying to help more people, especially the youth sector, mga adolescents who are going through the something and hopefully save more lives, be there for each other. Ang salvage na nga po at ang KMNGS, Gabi ng Lagim, the movie, ang dalawa sa mga proyektong pinagkakabalan nga po ni Mr. Eleha. Nagulat nga po si Mr. Eleha na malaman niya magkasabay na magbubukas sa mga sinihan sa November 26 ang mga pelikulang kanyang pinabibidahan. Saad nga po niya, I don't know how to feel. Actually, nagtanong po ako. Tinanong ko po si Direk Lino Cayetano. Direktor ko po nga po siya ng Salvage Land. TV may producer and filmmaker from Gabi ng Lagim is that's good thing. I have 2 films showing the same day. Kasi most of the time, you wanna focus on promoting 1 film at a time. But I find it's a blessing. I'm proud na may dalawang lalabas and if people decide to watch both films, they will see different flavors of me. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. May issue nga po ang ilang mga fans na nagsabing after ng basketball game ng grupo nga po ni Mr. Dustin Yu sa mga Korean star ay kasama raw niyang aktor si Miss Bianca De Vera at nag-ikiya nga raw po sila. Nang makausap nga po si Mr. Dustin or ma-interview nga po sa group interview nga po ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origin ay newsisa nga po siya tungkol doon. Tawa ng tawa at panay po ang ngiti ni Mr. Dustin na nagdi-deny nga po na tungkol doon kay binuriw naman po siya na mukhang totoo ang isyong niyon. Ngunit napansin po natin na talaga nga pong ayaw nga pong umamin itong si Mr. Dustin Yu. Sabi naman po na isang malapit nga po kay Mr. Dustin Yu, talaga raw po na palaging kasama ng binata si Miss Bianca De Vera. Samantala, hindi muna magbabakasyon sa Christmas si Mr. Dustin Yu dahil nga po magpro-promote siya ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origin movie nila ni Mr. Richard Gutierrez at Miss Ivan Alawi at yung movie nila Bianca at Mr. Will Ashley. Saka na lang daw siya magbabakasyon kapag tapos na ang promotion at wala na siyang dapat paghahabalan. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.